gusto to clean up after ourselves. At syempre, it may be as simple as keeping our toys organized or kahit yung tamang pagliligpit lang ng pinaghigaan natin. But as we grow older, minsan mas nagiging challenge pa for most of us ang maging masinop sa bahay. Especially when we get too hung up sa dami ng mga ginagawa. Pero alam nyo ba na malaki rin pala ang connect na mga kalat natin sa bahay sa mismong pagkatao natin. Grabe. Tonight sa ating Mars Sharing Group, let's talk about the psychology of clutter together with our guest, Professor of Psychology, Joseph Fernandez. Good evening, mga Mars. Magandang gabi sa inyo lahat. Yan, good evening. Okay. So ito magkakaalaman na. Sino ba sa atin lahat ang masinop at sino ang makalat? Yung totoo. Pwede bang half-half? Why not? Di ba yung bandang gitna, minsan kasi nagiging makalat pag medyo busy sa trabaho. Oo. Pero pagka nasa bahay ka lang, nag-aayos ka naman. Oo, totoo yun. Okay. Ako kasi ano talaga ako, OC talaga ako sa bahay. Clean as you go ka talaga. Malinis talaga. Oo. Sa toilet, sa bed, lahat. Oo. So pagkabangon mo pa lang, nililigpit mo na Ayos yun. na kaagad. Okay, very good. Ikaw naman, Kyle? Ako, yung cabinet ko lang magulo. Cabinet lang, pero yung sa CR, pati yung mga toothbrush, pinapantay-pantay ko. Ma-OC ako sa mga ganun eh. Tapos wala kang siya magtupi. Tupi, yung hindi ako marunong eh. Hindi ka kasi marunong. Ayun. Gian. Ako naman, matyaga ako magtupi. Pero siyempre, pag magsusukat ka ng damit, tapos hindi mo gustuhan, talagay ko naman sa... Tapos nagmamadali ka na, Oo. di ba? Si Janine. Naku, OC ako. OC talaga ako. Ako yung tipong naiinis na sa akin yung pamilya ko kasi patagamit nila pinapakailan. Talaga. Parang pakiramdam ko kapag magulo yung bahay, nagugulo din yung utak ko. Parang gano'n. Some people feel that way nga, hindi makakonsentrate, syempre, dahil makalat. Daan ka naman sa amin kung ayaw ng family mo. Open up. Ikaw, Mars. Ako parang half and half din. Kasi yun lagi itong tulo, lalo doon sa mga anak ko din. Uy, actually, at saka sa mga helpers namin, pag may nakita kayo that doesn't belong there, ilagay nyo na doon sa proper place niya. Ganun lang naman siya kasimple para hindi magdagdag. Pero, like you said din, pag kunwari busy din, yung mga pinagpalitan din or yung susuotin ulit, nakatago nga taas yung pile. Ikaw naman, Mars. Ako siguro ganun din. Ako parang lahat tayo pare-pare na sa damit. Kasi Oo. nga, sukat, di mo bet, so tambak muna. Tapos pag uwi sa bahay, tsaka ko pa lang siya iimisin. Oo. Pero yung pinaka-kwarto, gusto ko laging malinis yun, Mars. As in, pagtayo ko ng kama, ligpit agad. Gusto ko nakaayos siya agad. Ay, kapag matagal na panahon siyang hindi nakaayos, parang hindi ako makaligo. Hindi ka mapakali. Hindi ako makaalis ng bahay. Kasi gusto ko pag umalis ako, nakaayos na sila. Paglingon mong gano'n sa kwarto mo, nakaayos ang lahat. Oo. Kaya pag pinatawag, Jonah, gising na ako. Oo. Okay po, kama agad yung uunahin niya. O, ikaw naman dyan, Ako po, masinip po ako sa mga gamit. sa mga gamit ko. Parang Totoo talaga. Mukha lang ako naglalay. Mukha lang ako naglalay, pero totoo, masinip talaga ako sa gamit. Parang natawa ba talaga? Oo, buti yun. Ano masasabi mo dyan, Prof. Pep? Oh, you know what, mga Mars, no? Ang psychology ng clutter ay isa sa mga pinaka-revealing, no? Yun na nga. Revealing na aspeto nating buhay. Although, overlook siya madalas, no? Hindi natin siya napapansin. Well, in fact, yung pagpili natin ng gamit, yung mga gamit natin sa bahay, even our personal relationship, no? Ma-associate natin sa pagiging masinop or makalat yan. So, it's it speaks volumes of who we are as a person, no? Yung pagiging masinop or makalat niya, psychology of clutter. Alright, ngayon tingnan naman natin kung ano ang meaning ng mga kalat natin sa bahay. Isa-isa kami magsasabi kung saang parte ng bahay kami pinakamakalat. Then of course, we'll have Prof. Pep tell us the meaning. Okay? Diyan, mauna ka na. Sige po. Pinakamakalat sa bahay. Anong sa part? kwarto ko. Kwarto. Buong kwarto. Okay. Sa may closet. Pero mahilig ka magligpit. Malinis ka sa gamit. Saang part yung ano? Or lahat ng Sa kwarto. may damitan ko lang. Okay yun. Okay. Okay. I would say, ang personality niya is medyo tago ng konti. No? Hindi ko sinasabing may tinatago siya, pero sa loob ng kwarto niya, doon talaga niya nilalabas. Kasi, Kaya nagkakaalaman tayo. Sabihin mo na yung totoo. pero yun nga, I mean, probably the way he views his life sa labas ng kwarto niya, ganito siya masinop, matino, organized, directed. Pero pagdating sa kwarto, sige, bahala na magulo yung gamit ko. So, it could be an indication na meron siyang mga part ng kanyang personality na tinatago lang niya para sa kanyang sarili. Okay. Totoo ba yun, Jan? Well, pwede naman. Hindi naman. Parang hindi naman. Again, it's not a bad thing naman, John. It's not a bad thing. Okay. Jana. Paano pag wala? Wala Lahat talaga. malinis. Paano kung sobra kasing sobrang masinop? Okay, I would say for Jana, she's
obviously medyo may pagka-perfectionist siya, no? So OC nga siya. And again, it will reflect a lot sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Career, money, even personal relationships. So mahirap siguro maging girlfriend si Jana. Tanungin natin si ano. Perfectionist siya. Kasi Joke, pagka- bago ako umalis Kaya ng naman bahay, pala. kailangan malinis muna siya. Kasi parang Yung boyfriend mo. Kasi yung bahay, Yung bahay. yung buong condo kasi parang pagkadating ko, parang relax na ako. Totoo naman. That makes Ganon. sense. Yeah, she wants stability and security sa buhay. Parang Totoo ba yun? Is that what you're looking for? So if you're looking for a guy, dapat yung may plano. Yun. Alam yung gusto Tama, niya. correct, Pupuntahan yung relasyon. Tama. Ayun sa book. Right, right. Alam na. O si Kyle. Sa akin naman po yung cabinet lang kasi. Cabinet tapos sapatos. Kasi minsan pinapatong-patong ko na lang nilalagay. Oo, Okay, I would say The rest okay naman. Okay, I would say for Kyle, he's conscious about the way he looks, no? Especially the cabinet, it's all about how the dresses, the clothes you wear, even the shoes you are wearing. So very, I would say, conscious on how people would perceive him. Ano ba ito? Bagets ba ito? Or boy next door ba yung ano niya? So very conscious si Kyle how he looks as a public. Tama ba yun, Kyle? Parang, Love. Ako sa damit lang din. Damit lang din. Kumbaga yung mga damit ko, hindi lang sa cabinet, meron ako sa sofa. Ganun po. So yung meron, kalat, buong house? hindi naman, nakatupi naman yun nandun sa sofa. Kumbaga, separate, meron akong nakalagay sa mga boxes. I understand. Tapos meron akong nakalagay sa paper bag. Kunyari po ngayon, may pupuntahan ako, tapos naglagay ako ng damit doon. Hindi ko kaagad siya na ilalagay sa cabinet. Right. Hinahayaan ko siyang nandun sa box. Okay, pareho. Huwag ko masyado ha. Well, very interesting yung kay Lovely kasi meron siyang, although paiba-ibang lugar ng nakatiklop na gamit, it means she's always on the go. She has a lot of things to accomplish kasi meron na accomplish every day. Totoo naman, di ba, Mars? Kasi siguro marami siyang gustong gawin, marami siyang lakad, yeah, for example. So she has to compartmentalize. Ito, para sa dating, ito para sa shoot, ito para sa So, exactly. So, dapat lagi meron siya mga pulot na nakaayos naman. Totoo. Hindi naman nakasabog lang. Parang So, siyang organized so ngayon po, crime. lalo ko pa pong damihan. No? So, it's a good thing again. It's a good thing. It's a good thing. Si Gia naman. Aside from sa mga damit na sinabi na nila, pag may free time ako, mahilig akong magluto. So, siyempre, after magluto, kakain ka, maubusog ka, antukin ka, tatamarin kang maglinis ng kusina, saka maghugas ng dishes. So far, aside from sa closet natin, Right. yun ang... Well, in Gia, yeah, I Pero guess... nalilinis ko naman after. 3 days. Medyo matagal lang. After 3 days. Well, yeah, I guess in Gian's case, it's very obvious, no, that the way to his heart is to his stomach. No? Kasi nga, di ba, napatawad si Gian Tre. I guess, yun yung outlet niya sa buhay. After a long day, masyado maraming iniisip, ginagawa. So, pagdating sa bahay, akong bahala sa kakainin ko, ang bahala kahit makalat pa niyan. Pero at the end of the day, kailangan meron kang somehow to appease the stress or parang to reward yourself at the end of the day. Parang ganun. So, the kitchen is his place. So, if you want to be with Gian, I would say the kitchen is the place to be. Okay, okay. Kahit kami ng tagahugas, basta masarap yung luto, parang ganon. Ayan, Janine. Yung sagot ko din dapat kusina. Ay! Ay, bakit ba to? Ay, wala lang. Kasi ibig sabihin ganun din ako. Kasi parang yun yung pinaka-chore for me, yung maghugas ng pinggan. Pero pwede ba din, Prof, na kotse? Kotse. What about the kotse? Ganda yun. Kasi pakiramdam ko lahat naman ng artista ganun medyo makalat yung kotse. Right, Kasi right. ang dami kang kailangan dalhin sa taping, Right, right. sa mga mall show. So minsan, tambak na lang lahat, parang nagiging bahay mo I na get it, yung I get kotse it. mo. Well, siguro I could relate siya kay Lovely rin, no? Parang always on the go, always has a lot of things to do. Kaya yung kotse mo, not necessarily, para sa'yo, para siguro sa ibang tao, magulo siyang tignan. Pero para sa'yo, ito, dito ko nalagay yung skirt ko, dito ko nalagay yung dress ko. So again, it doesn't necessarily mean na makalat ka or magulo kang tao. But sabi niya kanina, maayos sa bahay eh. So OC rin siya eh. Yung kotse lang talaga yung parang, okay, so ready tayo. Okay, always on the go tayo. So again, it's a good thing, once again, na yung kotse mo yung pinaka parang partner mo sa mga crimes mo, so to speak.